Ulitin natin kasi this is a very important concept ng power dynamics ngayon sa dito sa bansa natin. Okay, pakinggan lang natin ng onte. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. So ganito kasi sinabi ni Ping Lacson to that si Bongbong Marcos daw is a very kind individual. Origin Gaming, hindi, mamaya ko na babalikan yan, Tola. Baka mali nga yung interpretation ko. I'll submit to that. But ganito kasi, so si Bongbong Marcos kasi, ako sabi ni Ping Lacson, sobrang bait daw. Meaning to say, kahit anong ibato mo sa kanya, usually hindi siya nagre-retaliate. Kasi there's an idea na kapag binanatan ka sa politika, dapat babanatan mo din. Especially if you are in the position of power. Kailangan you have to retaliate fast, you have to retaliate quick, and you have to retaliate talagang sobra na talagang madudurog yung kalaban mo. Okay? So, why am I saying that? Kasi, si Amy Marcos kasi is in the special position of wala sa kanyang mawawala. Literally na patapon si Amy Marcos ngayon. Meaning to say, may power siya come what may. Halimbawa, hindi mag-succeed si Sara Duterte. Hindi siya mag-succeed doon sa kanyang bid for presidency. Still, for the next 3 years after 2028, meron pa rin kapangyarihan si Amy Marcos. Kunyari, mag-succeed naiba na yung ihip ng politika ngayon. She can easily betray Sara Duterte. Kasi ginawa niya naman, kita mo, binitray niya yung sarili niyang kapatid. Sino ba si Sara Duterte dito? Meaning to say, she is an expendable piece of the puzzle ngayon sa ating political landscape. Meaning to say, kahit anong mangyari, she will still have power as a senator for the next 6 years. Meaning, yung reputation niya is pwedeng masunog. Di ba? Kasi sunog siya ngayon lahat ng tao galit sa kanya Yung mga DDS na hardcore, hindi siya masyadong gusto. Yung mga kakamping, they would never approach her. Pero, yung mga Marcos loyalists, hindi rin siya gusto kasi tinira yung kapatid niya Ang iniisip siguro ng mga loyalists, shoutouts kay Banat Boy, sabi niya putek, anong sasabihin sa inyo ni Apo Lakay? And generally speaking, ang Pilipino, siraan mo na lahat, wag lang pamilya mo. Gets mo? Sabi nga ni kanino ko ba narinig to? I think kay Attorney Dino, sabi niya gano'n na kung okay lang na dapat kay Rapi Tulfo kayo sumampa kasi tulpuan yung style nung ginawa ni yung nagpatulpo ka na lang sana Amy Marcos. Kasi nga, ginagamit niya, eto kasing addict card na to, as I've explained earlier, ginagamit ito ng mga tao na gustong i-invoke yung utusan yung Pangulo to show his health, 'di ba? Yun So it's one of the bid for the stabilization end of the day. And willing pawn kasi willing victim si Amy Marcos to be used ng mga Duterte for their political ambitions. Sa kanya kasi wala nang mawawala Masunog siya ng kahit 99.9% ng Filipino sa bansa natin hates on her. It doesn't really matter. Kasi meron na siyang kapangyarihan Hindi na nagmamatter kung ano yung sabihin mo sa kanya. Murahin mo siya, okay nga yan Yung engagement ba, nasa kanya Like for example, we will never talk about Amy Marcos's achievement in a million years kung hindi niya ginawa ito. Pero, siguro, pero kung ang aim niya is manggulo lang ng bulbol, panalo siya. Panalo sila ni Daryl Yap dyan. That's why ako, di ba sinabi ko sa inyo, yung mga senators na ganito, or mga politiko na ganito yung level, usually may comms team yung mga yan, yung communications team. And I don't think na I think na si Daryl Yap is kasama dun sa comms team na yan, di ba?
sabi dito ni Luffy 19, pwede bang kasuhan si Amy Marcos? Di ba? Kasi nagbibintang siya ng walang supporting evidence. Actually, this is not facts kasi ito yung play ngayon ng mga DDS eh. The DDS faction is actually pegging this as, yo, mga lords, tingnan nyo, etong si Amy Marcos, nagsabi siya ng totoo, nagsabi siya ng anong tawag dito, nagsabi siya ng katotohanan. Kasi syempre kapatid niya yon, may personal knowledge siya doon. No, mali. Hindi siya personal knowledge, okay? Siguro, kailangan niya munang i-prove yan sa korte to be facts. This is what we call still an allegation. Allegation pa rin siya eh. Kasi nga, counter to the interest of the person yan eh. Bakit naman aamin ang isang tao na gumagamit siya ng pinagbabawal ng gamot, di ba? Syempre counter yon sa self-preservation ng tao. So, therefore, it must be an allegation. Ganun siya. So, who would admit to an allegation of that magnitude? Hindi lang naman si Marcos yung kanyang inanuhan eh. Yung kanyang sinisirito, pinagbintangan pala. Si Sandro Marcos, which I don't believe talaga na pag nakita mo kasi si Sandro Marcos is very well put, in fairness sa kanya. Si Lisa Marcos, Diyos ko, si Lisa Marcos may mga issue, pero again, you have to substantiate your claims. Hindi kasi pwedeng bintang ka ng bintang. Pero what is the important part here? Ang importante dito is if you're aiming na to stir up the pot, guluhin lang ang current order ngayon, this is the right move to go. Kasi nga, expendable na si Amy Marcos. She can live with or without her family eh. Kung saan yung best political interest niya or yung kung saan siya magsasucceed in the future. Now, ano yung mathematical basis nitong move na to? Kasi if you think about it, sa game theory kasi, ewan ko kung familiar kayo doon, merong tinatawag na GTO, Game Theory Optimal Moves na tinatawag, GTO moves na tinatawag. So, if I were to scale this, parang high risk, high reward to eh. Ang risk niya dito, yung reputation niya masisira. Pero, I've already said that the premise of my argument is ang basis ko that yung pwedeng masunog yung kanyang reputation. Kumbaga, yung credibility niya pwedeng nang masunog kasi nga may power na siya eh. She does not need the people anymore. What she needs right now is a solid political base pagdating ng 2032, which is matagal pa. Ang political issues dito sa Pilipinas, ang bilis matapos niyan. After 3 days, after 4 days, after 5 days, tapos na. Nakalimutan na ng tao. O, kamusta? Kamusta yung family? Naalala nyo pa ba? Hindi na. Yung PhilHealth 15 billion nung pandemic, naalala nyo pa ba? Hindi na, di ba? Eto na lang, yung most recent. Kamusta yung mga Nepo babies? Naalala nyo pa? Syempre, hindi na. Nung September 21, yung rally. Naalala nyo pa? Syempre, hindi na. Ano yung naalala nyo ngayon? Ano yung matunog sa utak nyo ngayon? Si Alice Guo, naalala nyo pa? Yung mga Pogo, naalala nyo pa? Syempre, hindi na. Ang naalala nyo ngayon is the speech ang nasa zeitgeist nyo ngayon ay etong speech ni Amy Marcos. Kasi nga, that's how the cookie crumbles pagdating sa politika. The more na pinag-uusapan ka, the more that you win. Good. Any form of publicity is still publicity. Like for example, eto na lang can you imagine any other politician na tatakbo sa 2028 will do the same? Di ba wala na? Kaya nga siya yung the best eh. Kasi pwede niya nang sunugin yung credibility niya eh. It's a matter of optics. Dito sa part na to, Dens, I don't think so. It doesn't matter kung ano yung tingin mo sa kanya. Ang importante, naitira niya na yung move niya. That is the move eh. The move is to steer the pot. Steer the pot. Parang ganito yan eh, yung ginawa niya. Kunyari, pumunta ka sa isang casino. Di ba sa casino, tas may dala-dala kang pera and gusto mong tumama ng jackpot. So, gagawin niya, uupo siya sa kahit anong doon, tas titira siya ng jackpot.
the highest possible outcome nito yung gusto niya. And the highest possible outcome here is that magulat yung mga Pilipino. Oh, kaya nga yung reaction. Ito yung reaction nila dyan eh. Nabatid ko na Yan. na nagda-drug siya. Di ba? So, tingnan mo yung mga tao, di ba? Parang gulantang na gulantang sila. That is the reason why. Ganyan yung framing nung ano. Kita mo yung framing nitong ano na to. Nagkagulo yung mga tao. Kasi they want to stir the pot as hard as they could to destabilize this government. Okay lang yun, Amy Marcos. At least you tried. Palakpakan natin yan. Yun nga lang sad. Yun nga lang ikwento mo na lang sa maalaala mo. Kaya kasi nag-fail eh. Oh, yung missing sabongeros na natabunan na rin kasi nga wala na si Ombudsman Remulla. Ombudsman na si Remulla, wala na siya sa SOJ, 'di ba? Yung pinahanap sa pinahanap doon sa ilalim ng Manila Bay. So, I just wanna end here. Meron kasi ewan ko kung alam nyo to eh. Merong quote sa Rick and Morty, yung president nagsasalita doon yung president ng United States doon. Sabi niya, we make problems that we solve ourselves. Kasi, ang episode nun kasi, yung dinosaurs, bumalik sila sa mundo and they fix all our problems to the point na wala na tayong kailangang problemahin. Food is sufficient, energy is abundant. So, wala nang po problemahin yung society natin. Kumbaga, ang kailangan na lang natin is to enjoy our lives. Hedonistic na yung ating papunta na tayo doon. Pero because of what happened, wala nang problems na ginagawa. This is exactly what your government and the people in government is doing. They are always making problems that they will solve. And you will thank them for solving the problems that they created initially. I do not believe in my hearts of hearts na Marcos is 100% clean sa mga ginawa niya sa ating bansa. I think there should be a level of accountability sa lahat ng Marcoses from Apo Lakay to his son in relation dun sa mga ginawa nila sa bansa nila. And any Marcos na papasok sa politika, since ayaw nila naman buwagin yung political dynasty, should always be held accountable for their family's actions. And this is another way. This is another day. This is another way of the Marcoses steering the pot for the Filipino people's enjoyment. Unfortunately. Ayos, di ba?